ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna ng balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inimabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News! Mga balita na magasikata sa inyong aga. Yung pantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatina. Yari na! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Sa buong adlaw sa Huwebes, Enero 8, tuwing 2026. Ako ang inyong tagbalita, Janelle Baclay, kagkaroon sa aton mga Pangulo. Ganban, igapatuman sa selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026. Mga dalan malapit sa Iloilo Sports Complex sa Iloilo Freedom Grandstand, siraduhan subong adlaw kag sa Enero 9 bangod sa hiwaton nga blocking. Accidental firing gintunaan sa pagkapatay ni Dueñas Vice Mayor Aimee Paz Lamasan kuno kay DILG Secretary John Vic Remulla. Vice Mayor Lamasan wala sang kailabtanan sa mga anomalya sa flood control projects suno pa sa Tiglikon. University of San Agustin College of Law nakapatubas ang 69 ka mga bag-o nga abogado. Mga fresh graduates ang CPU College of Law naka 100% man sa passing percentage. Volcan Canlaon, liwat nga nagbugas ang abo. Foreign National, isa sa mga una nga na-isyuhan sang driver's license card sang LTO Pasig City. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ganban ang igapatuman sa selebrasyon sang Dinagyang Festival 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Paul Tarosa. Ginaprobahan na sa Philippine National Police Headquarters ang request na magpatuman sa gandan sa selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026 sa syudad sang Iloilo. Sunod kay PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates na aprobahan ang request sa Martes, Enero 6, 2026. Ang ganban mag-umpisa alas 12:01 sang Enero 15, 2026. Tugtog alas 11:59 sang gabi sang Enero 25, 2026. Sa pagpatuman, sinususpindido man ang permit sa carry firearms outside of residence o PPC4. Ang pagpatuman sa ganban kabahan sa security measures na ipatuman sa kapulisan para malikawan ang mga gun-related incidents sa Dinagyang Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bangod sa ang hiwaton nga blocking sa mga tribo pila ka mga porsyon sa karsada ang siraduhan sa mga motorista sa Enero 8 para sa pagpasundayag sa kasadyahan sa kabanuhanan. Lakip sa pagasiraduhan ang mga dalanon malapit sa Iloilo Sports Complex sa alas 3 sa hapon onwards amuman sa Iloilo Freedom Grandstand alas 5 sa hapon sa Enero 8. Sa Enero 9 kung buwas nga adlaw mag-blocking man ang mga tribo para sa Iloilo Dinagyang Festival sa diin siraduhan ang Iloilo Sports Complex alas 9 sa aga onwards kag Iloilo Freedom Grandstand alas 6 naman sa gabi. Abiso sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office likawan ang paglabay sa mga nasambit na lugar agon makalikaw sa trapiko kag mangita sang alternatibo nga dalan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
Pilipinas News. Production team sang kasadyahan sa Kabanwahanan nag-inspeksyon sa Iloilo Sports Complex. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Hope Torichan. Bilang pagpanghanda para sa pagaywaton ng kasadyahan sa Kabanwahanan 2026, naghiwat sa ocular inspection ang production team sa Iloilo Sports Complex, isa sa mga judging area sa Pasundayan. Ang kasadyahan sa Kabanwahanan lauman sa Enero 24, samtang sa Enero 25 naman ang Iloilo Dinagyang Festival Tribes Competition. Naibaluan nga 8 ka municipal festivals ang magapasakop sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2026, ang Himanban sa New Lucena, Tawili sang San Rafael, Salakayan sang Miag-aw, Pagnahian sang Bingawan, Tultugan sang Maasin, Kasag sang Banate, Kahilwayan sang Santa Barbara, kag Banaag sang Amilaw. Sa duha ka magkasunod nga tuig, ang Tultugan Festival ang gindeklara nga kampyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Terichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Accidental firing ginantunaan sa pagkapatay ni Dueñas Vice Mayor Amy Paz Lamasan suno kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Ginkumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla nga accidental firing ang gintunan sa pagkamatay ni Dueñas Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Inagad mauntat na suno kay Remulla ang mga spekulasyon ito sa pagkamatay sang vice-alkalde. Suno kay Remulla base sa investigasyon sa kapulisan kag panaysang sa mga may ihibalo sa natabo hindi foul play kag hindi man suicide ang gintunan sa pagkamatay ni Lamasan. Maayo man ang relasyon sang vice-alkalde sa iyang partner. Din detalye man sa opisyal ang giniwat na investigasyon sang SOCO sa ring gina-establishar nga aksidente nga napitik ang pusil kag naigo ang yatsyan. Sa pagbisita ni Remulla sa Iloilo, nagpalapit man sa simpatyang opisyal sa pamilya kagimata sang vice-alkalde. Para sa Bagong Pilipinas, Porta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Vice Mayor Lamasan wala sang kailabtanan sa mga anomalya sa flood control projects dugang pa ni DILG Secretary Rimulya. Radyo Pilipinas. Anong balik sa balita si Paul Tarosa. Ginklaro ni Secretary John Vic Remulla sa DILG nga wala sang kailabtanan sa mga anomalya sa flood control projects ang nagtaliwan na si Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Inasubot sa opisyal sa mga nagwa nga fake news sa pagkamatay sang vice-alkalde. Sunod sa opisyal, wala sang koneksyon ng vice-alkalde sa anuman nga proyekto may kangtanan sa flood control. Maayo man ang pag-inupdanay ng Lamasan kag sang alkalde sang Dueñas sa nagabuligayan sa pag-alagad sa mga pumuluyo sang banwa. Nagakadapat lang mauntat na mga isyu suno kay Remulla para mahatag sa vice-alkalde sa peaceful nga lubong. Para sa Bagong Pilipinas, Porta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa 2025 bar examination ng 69 ka mga graduates sa University of San Agustin College of Law. Naglabot sang College of San Agustin Law ang passing rate ni 64.29%. Sa first-time candidates, mas mataas sa 48.98% ng national passing rate. Naibaluan nga isa ang universidad sa siyudad sang Iloilo nga nagatanyag sang Juris Doctor degree upod man sa Central Philippine University kag West Visayas State University. Radyo Pilipinas News. Doon sa ipasama ng 17 ka mga fresh graduates ang Central Philippine University College of Law nga nagkuha sa 2025 bar examinations. Magluwas diri 62.16% naman sa mga first takers gikan sa universidad ang nangin madinalagon sa exam. Ini ang mas mataas kung ipanggit sa 48.98% ka national passing rate sa nasambit nga pasinawan sa kabugusan ng CPU nakapakatubas sa 45 ka mga bag-o nga abogado. Radyo Pilipinas News. Lakipan sa mga nakapasar si Kalinog Municipal Health Officer Dr. Cesar Ray Mistidio sa 2025 bar examination. Ang opisyal sa Kalinog Municipal Health Office kay nagaserve man nga Municipal Health Officer lakip sa masobra 5,000 ka mga nakapasar sa eksaminasyon. Bugal si Mistidio sa Banwa sang Kalinog kag sang Central Philippine University College of Law. Lakip man si Iloilo Board Member Rica Jane Garin sa mga nakapasar sa bar examination sa official Facebook sang Iloy nga si First District Congresswoman Janet Garin ginpayag sini ang paghimakas sang bag-ong abogada, inspirasyon sa kadaman kag kadalagan isa man ka proud moment para sa mga Ilonggo. Si Garin na nakapasar sa bar examination naging release ang Korte Suprema kahapon na adlaw, Enero 7. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Nagalaom si Attorney Jobert Peña Florida, co-chairperson sa Regional Development Council Western Visayas, nga mangin rason ng mga bagong abogado nga magpati ang iban nga may maayo pa nga tawo sa kalibutan kag sa piyak sa mga isyu sang korupsyon. May mga maayo pa nga Pilipino. Tanugyan sini sa mga bagong pasar sa bar exam, hindi magpakaon sa sistema. Sa bylaw, dapat magserve ng instrumento ang mga ini sa pagdala sang pagbago sa komunidad. Dugang pa sa mananabang, may isa man ka broadcast journalist sadto, handom niya ang padayon na pagpakita sa mga bagong pasar ng mga abogado sang ila pagkapositibo sa idealismo. Radyo Pilipinas News. Bulkan Kanlaon, liwat nga nagbuga sang abo. Radyo Pilipinas Report. Detalye sang bal. Nakabalhag sa isa ka pagduga sa abo sa kanlaon ng FIVOC sa makaligad nga 24 oras ang ash emission. Sandig sa datos naglawig sa 3 ka oras kag 30 ka minuto. Nagluwas diri 3 man ka volcanic earthquake ang na-record sa bulkan halin kaagawan sa Enero 6 tubtub Enero 7. Ang sulfur dioxide flux ang kanlaon naglabot sa 1,662 tons kada adlaw sa Enero 6. Sa gihapon ang kanlaon nakasaka sa alert level 2. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Bureau of Fire Protection, isa sa pinakakorap na ahensya, suno kay Interior Secretary Rimulya Radyo Pilipinas Report. sa balita ni Paul Tarosa. Ang Interior Secretary John Vic Remulla ang Bureau of Fire Protection nga isa sa pinakakurap nga ahensya sa gobyerno kay plano sini nga tinduan. Inasabat sa opisyal sa pamangkot kung ano ang plano sa DILG sa mga tuwing 2026. Sunod kay Secretary Remulla, kinahanglan tinduan ang ahensya na ito sa mga issues ng korupsyon labi na sa pagbaliga sa fire extinguishers, pagpangontrata sa sprinklers kag pagkuha sa permit. Sa pag-away sa korupsyon, nakabakalang sunod kay Remulla sa 15,000 body-worn cameras para sa mga inspectors ng DFP para ma-monitor ang ilang mga transaksyon. Pinagi sini malikawan ang mga anomalya sa ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Isang foreign national na si Michael Dwayne Graham sa mga una nga na-issuean sa driver's license card sa Land Transportation Office Pasig District. Kabahin sa nagapadayon nga on-site printing sang mga nagarenew sa lisensya. Naging madasig kag masulhay ang pagprinta sa driver's license sa Talatapan. Enero 5 sa ginsuguran ng printing pagi sa pagpahamtang sa Matica Laser Engraver. Kabahin sa pagpatuman sa Enhanced Driver's Licensing System sa LTO. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pang balita, yun pahamtang bilang bago nga pinuno sa Department of Trade and Industry si Director Mutia Yusores. Epektibo sang Enero 4, gintalusan ni Yusores si Director Maria Dinda Tamayo nga nagretiro sa serbisyo matapos ang 43 ka tuig nga pagpangalagad sa gobyerno. Nagpangalagad man siya sadto bilang Provincial Director sa DTI Antique o IC Provincial Director sa DTI Guimaras, kay Unit Head para sa Industry and Business Development Unit sa DTI Iloilo. Ang pagpangalagad ni Yusores sa DTI nagsugod 2 ka dekada sa ang nagligad bilang isa ka Senior Trade and Industry Development Specialist para sa DTI Comprehensive Agrarian Reform Program o CODCOR. Si Yusores ang nanging labing una man nga Program Coordinator sa Negosyo Centers kag kapatid Mentor Me o kon KMME program. Sa sulod sa anom ka tuig, dinalalayan ni Yusores ang pagtukod sa 36 ka mga negosyo center sa Iloilo Province kag pagpatuwas ng 120 ka mga graduates sa KMME bilang Provincial Director. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sa information drive ang law enforcement service ng LTO Negros Island Region sa mga electric vehicle, e-trikes and e-bikes driver para mapasangkad pa ang mga tikang sa road safety kag paglikaw sa traffic-related accidents. Anong ka-personnel sa LTO ang nakiginon-anon kag nagpahibalo sa mga drivers na anungod sa natala na pagpatuman sa ban sa e-trikes kag e-bikes sa mga major highways kag national roads. Giniwat ang information drive sa Bacolod City, partikular sa South Ceres Terminal
Rizal Elementary School, Bishop Antonio Fortich Street, San Juan Street, kag Gatuslao. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 4,000 nakaagom sa trabaho sa mga job fairs sa Ginpatigayon sa Rojas City Government sa tuig 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita, we hope to reach Nasobra 4,000 ka-aplikante ang nakasulod sa trabaho sa tuig 2025 pinaagi sa mga ginpatuman nga job fair kag special recruitment activities sa syudad San Rojas. Sa ginpagwa nga datos sa Public Employment Services Office Rojas City, yara sa 4,083 ang na-hire sa nagligad nga tuig pinaagi sa mga peso activities samtang 3 ka job fair ang napatigayon sa syudad sa 2025. Naglabot naman sa 30 ka local kag 9 overseas special recruitment activities kag job posting. Sa government internship program, 92 ang nakabenepisyo kag 2,814 naman sa tupad. Sa pareho nga report, naibaluan niya sa karon yara sa 258 ang kasambahay nga na-profile sa LGU. Masobra 700 ang naserbisyohan sa passport and wheels samtang masobra 2,000 naman sa PRC on the road. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Richante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaya karon sa full alert ang Department of Social Welfare and Development kagin pasalig ang mga Bicolano nga ang Field Office 5 nakahanda sa pagresponde matapos ginpasaka sa Alert Level 3 ang Bulkan Mayon. Ginpahayag ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao sa DSWD sandig sa mando man ni Secretary Rex Gatchalian. Padayon na close monitoring sa DSWD Field Office 6 sa sitwasyon kag padayon man ang koordinasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kag local government. Dugang pa ni ASIC Dumlao na nag-deploy na sa mga DRMD staff sa gintumbod nga potentially affected areas malapit sa 6-kilometer danger zone sang bulkan. Madumduman naging pasaka ang Alert Level 3 sa Enero 6 sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOC sa Bulkan Mayon ngayara sa Alert Level 2 sang una. Naganda na karon ang DSWD sa posible ashfall ang ginapananaw makaapekto sa southern side sang bulkan. Sandig sa wind pattern sa Bicol region. Sandig sa datos, may 122 ka pamilya o kon 601 ka individual rin sa Ginubatan, Kamalig, kag iban pa nga barangay sa Albay ang apektado sa bulkan kadlaon. Padayon man ginahiwat nga evacuation sa mga residente nga naga-istar sa 6-kilometer danger zone. Pasalig sa DRMG Assistant Secretary nga may bastante nga stockpiles o standby funds ang DSWD Bicol Region para mapadayon ang relief operation sa mga apektado nga pamilya. Nakastanday man ang mobile kitchens, mobile command center, kag mobile water system handa sa pagresponde. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sa cash assistance ang 100 ka partner beneficiary gikan sa Calatrava, Negros Occidental sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers sa Department of Labor and Employment Convergence Program kaupod ang Project Lawa kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest o kon binhi. Sa idanom sa 20 kaadlaw nga Cash for Work program ang mga partner beneficiary nagpaidalom sa community-based activities kapareho sang pagtukod sa communal gardens, construction sang small farm reservoir, kag pagpananom sang kahoy. Ang interbensyon nagatuyo nga maghatag sang palangabuyan sa mga partner beneficiaries samtang ginpabaskog ang komunidad kag seguridad sa pagkaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang isa ka punong barangay sa ginpatigayon na bypass operation sa barangay Kanawili, Haniway, Iloilo. Ang suspect yung kilala kay Alias Junjun, 51 anyos, kag-residente sa nainambitan nga Banwa. Nakumpiska sa suspect ang 410 gramos sa suspected sa duha nga balor 2.7 million pesos kag nasobra 4,000 pesos nga balor sang marijuana. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sang suspetsado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mangin dinapit sa koronasyon sang Fiesta King and Queen 2026 sang Banwa sa Tigbawan si General Nicolas Torres sa karon amo ang General Manager sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Hiwaton ng koronasyon sa Enero 10 alas 7 sa gabi sa Tigbawan Sports Arena. Naibaluan nga ang amay sa anay hepe sa Philippine National Police,
ang isa ka Tigbawanon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtanyag sa libre nga X-ray service ang Bago City Government para sa mga bagunhon nga miyembro sa Tricycle Operators and Drivers Association o Contoda. Ang libre nga serbisyo panibago nga programa ni Bago City Mayor Mayet Havillana. Katuyuan sa programa ang mabuligan ng mga tricycle driver, ilabi na isa ini sa mga requirement para sa pag-renew sang ilang nga prangkisa. Matapos ang pagbisita sa poblasyon, ginpadulungan naman sa libre nga serbisyo ang Atipuluan, Maaw, kag Talok karon nga bulan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. SIFDEC ginasuportahan ang Pilot Oyster Culture Project sa Banwa sang Estancia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Turichan. Ginsuportahan sa Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department ang Pilot Oyster Culture Project sa Banwasang Estancia, Iloilo. Pinaagi sa pagtuon sa SIFDEC na ginpondohan sa DABFAR, mass production of hatchery-reared single-spot oyster, gintudlo kung paano mapabaskog kag mapataas ang kalidad sa oyster farming sa Banwa. Ang mga single-spot oysters ang una-anay ginpadako sa SIFDEC AQD Oyster Hatchery sa Tigbawan, antes ginsaylo sa Dumangas Brackish Water Station sa nakalabot na sa kapin 3 ka milimetro ang shell length. Sa sulod sang 4 ka bulan, ginpadako ang mga talaba gamit ang floating bags. Kag pagkatapos gindala sa culture area na ginadumala sang Bayuyan Small Fisher Folk Association sa Estancia para sa grown-out phase. Katuyuan sang sistema nga masuportahan ang produksyon sang single oyster para palarenon sa kadakuon sini, kag mapataas ang kalidad sa mga talaba na makabulig sa mga mangingisda na makasulod sa mga premium markets. Hindi kaangay sa traditional na talaba nga clustered o kung dikit-dikit, ang single spot oyster sarang makabaligya sang isa-isa kag sa mas mataas nga presyo. Sa karon sa grown-out phase ng talaba sa Pilot Culture Project, kag posible na maani kung maglabot na sa 60 to 90 millimeters ang kalabaon sa shell. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Turchate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bago nga merkado publiko sa Patnongon Antique ginbuksan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Gininaugurahan na ang ginpanami ng merkado publiko sa Patnongan Antique. Sa ginhiwat nga seremonya, ginpahayag ni Mayor Johnny Flores Bacangallo na sarang na magamit ang merkado kag ginalantaw nga mamindako ang papel sang edipisyo sa pagpapag-on sa lokal nga ekonomiya sa Banwa. Ginapaabot pa sa alkalde nga mangin isa sa mga economic hub sa probinsya sa Antique ang upgraded na merkado sa Patnongon. Nagpahayag naman sang iya suporta si Governor Paulo Javier kag nagpasalig sang dugang na 20 million pesos para sa pagpatindog sang vegetable area sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:24. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita. Pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News Board Lao sa Webes, January 8, 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, i-share, follow ag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you sa mga nag-upload sa aton nga FB Live kay Sir Exodus Richard de la Ugon. Good morning kay Ma'am Marilyn Libria, kay Sir Sherwin Marco Ria. Salamat gid sa inyo kapag upod kag pagpamati. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Janelle Maclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin nababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital.
dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enroy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.